Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Ano ang kahulugan ng spiritual body na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 44, King James Version. Sabi po ay, "So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption. It is raised in corruption. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown in natural body. It is raised a spiritual body. There's a natural body and there is a spiritual body." Dito natin makikita yung napakalalim na katotohanan tungkol sa tinatawag na spiritual body. Kung maririnig natin yung salitang spiritual body, minsan iniisip agad natin na parang multo, parang immaterial na wala nang laman. Pero totoo, ayon sa salita ng Diyos, ang spiritual body ay isang totoo at glorified na katawan na ibibigay sa mga mananampalataya sa muling pagkabuhay. Kung ikukumpara natin sa natural body na meron tayo ngayon, ito ay perishable. Madali tayong mapagod, nagkakasakit, tumatanda at eventually namamatay. Pero yung spiritual body na sinasabi ni Paul dito ay imperishable. Hindi nasisira, hindi na tatanda at hindi na hinaan. Isipin nyo yun, na isang katawan na hindi sakop ng kasalanan o kahinaan. Si Apostle Paul dito, kinokontrast niya yung natural body at spiritual body. Ang natural body sown in corruption, pero sa resurrection raised in incorruption. Natural body sown in dishonor, pero raised in glory. Ang natural body sown in weakness, pero raised in power. Ang ganda ng promise na ito dahil hindi ibig sabihin na mawawala na ang katawan natin. Hindi tayo nilikha ng Diyos para lang maging floating spirits forever. Ang hope natin bilang mga Kristiyano ay hindi yung pagtakas sa katawan, kundi yung pagtanggap ng renewed at incorruptible body, isang katawan na perfectly responsive sa Holy Spirit, agaya ng glorified body ni Christ na siya'y muling nabuhay. Ang point dito ay malinaw. Kung paano si Kristo ay bodily raised, tayo din ay bodily raised. Pero hindi na ordinary body, kundi transformed na immortal, glorious, powerful at spiritual body. Kaya yung hope natin hindi nakabase sa temporary pleasures o sa kasulukuyang kalagayan ng katawan natin ngayon. Yung tunay na pag-asa natin ay nasa darating na araw kung saan tatanggapin natin ang bagong katawan na walang kasalanan at walang kahinaan. Kaya, as we reflect today, tanungin natin ang sarili natin, handa ba tayong humarap sa araw ng muling pagkabuhay? Handa ba tayo na yakapin yung pag-asa na binigay ni Kristo? Dahil yung spiritual body na nasabi dito ay para sa mga nanampalataya sa Kanya. At kung tayo ay nasa Kanya, we can look forward with joy and confidence, knowing na hindi matatapos sa kahinaan ang kwento natin, kundi sa kaluwalhatian lamang.